Alright? Okay, so as another example po is from First John 4:18. According to First John 4:18, that there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Okay, minsan ito po'y ginagamit yung passage po na ito at sinasabi po ng mga preacher, ng nangangaral that there is no fear in love. Okay, walang takot dahil sa pag-ibig. That perfect love cast out fear. Yun po yung minsan kanilang ginagamit para ipaliwanag po yung teksto na kung meron mang takot, kumbaga ang isang tao, kahit ano man ito, kailangan din po natin na unawain at tandaan na ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos, totoo naman po yun, that all God's love and all that fear will go away. Kumbaga dahil sa pag-ibig ng Diyos, na ang lahat ng takot na yun ay mawawala. But then also, we have to remember that God's love is also God's love in times of trouble. Na yun nga po na ang pag-ibig ng Diyos, nandun ang pag-ibig ng Diyos, kailangan nating unawain na alalahanin. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganun din, nasa panahon din ng trouble o ng kaguluhan. Totoo naman po yun, mabuti po yun na kailangan po nating tandaan ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. At mabuti rin nating alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa panahong tayo ay may takot. Pero ang tanong, yun po ba yung tinuturo ng text? Kung ating pong titingnan, susuriin po yung passage, yung context, ito ba'y ano bang tinutukoy na takot o yung fear? Pagdating po dun sa verse na binasa po natin, ito ba ay isa lang uri ng takot lamang o meron bang specific kind of fear na binabanggit po doon? According to 1 John 4:17, yung naunang verse, so this is the fear of punishment. Okay, fear of punishment. Hindi kung anong takot po yun, Pero kapag naka-stick lang po tayo dun sa 1 John 4:18 is nandun lang po tayo. Pero kailangan po natin i-consider po yung mga naunang verse. Sabi po ng 4:17, by this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Okay? Because as He is, so also are we in this world. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito. So meaning there is a fear na binabanggit po doon, the fear of being punished eternally because of sins, dahil sa kasalanan. Ito po yung takot na dahil sa kasalanan, nandun po yung takot para sa isang kasalanan, para sa kasalanan ng tao. So we're talking about na kapag kilala natin ang Diyos o yung pagmamahal po ng Diyos sa atin, yung namahal tayo ng Diyos, na naniniwala tayo na minamahal niya tayo, na doon yung pag-ibig niya sa atin. So meaning na doon po yung assurance natin na kapag dumating sa punto na kumbaga hindi na tayo natatakot during the time of our judgment, because of the love given to us by God to us. I mean, yung dahil sa pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa atin, meron na tayong set of assurance, okay, na hindi na tayo natatakot. Meaning that our sins have been forgiven. Kumbaga, pinatawad na tayo sa ating kasalanan. Kasalanan natin, na yung paraan o yung pag-ibig o yung pagmamahal ng Diyos niya sa atin, ay tayo, dahil sa kanyang pagmamahal, tayo kanya nang pinatawad. Dahil yun sa pagmamahal na yun. At dahil sa pagmamahal niya, okay, sinusuklian naman natin ng pagmamahal ng Diyos at pananampalataya sa Kanya.
Okay, so our sins have been forgiven. Meaning, dahil tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan, wala nang takot para saan? Doon sa tinatawag na eternal judgment o sa walang hanggang paghuhukom. So, meaning, kumbaga, yung pino-point out po natin dito is yung perfect or mature or complete love of God to us. Okay? Nandoon yung ganap na pagmamahal ng Diyos para sa atin. Dahil sa perfect love ng Diyos sa atin, yung nawawala na yung takot of being judged by Him. Kumbaga, yung nawawala na yung takot na tayo hahatulan ng Diyos. Alright? So, yung dahilan o yung purpose po ng letter na ito is, yun nga po, para maalala natin, matandaan natin that yung eternal life po natin it is also, of course, given by God. Paalam sa atin that we have the eternal life. Okay. So, yun po yung binanggit po ng text, right after or right before ng text, binabasa po natin yun. Aside po dun sa main text. Pero of course, also kailangan din po nating tingnan, basahin right after ng main passage or ng main text. Okay, then also, when it comes dun naman po sa hindi po natin pwede i-consider o sabihin na yung fear na binabanggit po ng main verse o ng main text is a general fear. Okay, wala pong sinabi po na ganun, pag ginamit po natin yun is nililimitahan po natin yung kahulugan po ng passage o ng text. That's why yung phrases, yung mga words at yung mga verses, kumbaga nagbibigay po ito sa atin ng mas magandang perspective or angle para maipaliwanag po yung verse. Okay? Kaya again, hindi lang po natin pinibigyan ng diin dito yung main text. Again, we need to focus, so we need to learn and read also the passage before and the passage right after and the connections of it dun sa main passage para mas maintindihan po natin yung sinasabi ng main text. Okay, so another very popular verse na ginagamit po ng mga preacher ito with regards po sa evangelism. Sa Revelation chapter 3 verse 20, behold, sabi po doon, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him, into him, will dine with him, or eat with him, and he with me. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringginin naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako kasalo niya. So, usually ito po yung ginagamit para sa pangangaral po, with regards po sa verse na ito. Sinasabi po do sa preaching like, He is knocking on the door of your heart. Okay, di po yung pinaririnig po natin, nais niya na pumasok sa pintuan ng iyong puso. Nais niyang pumasok sa pintuan ng puso mo. Okay, gusto niyang pumasok doon at kumain kasama niya. So, yun po yung ginagamit with regards po, may mga times, let's say, merong mga evangelistic crusade or evangelistic exclamation or shout. Hayaan nyo, sabihin is, hayaan nyo pumasok ang Panginoong Hesus, si Lord, sa inyong puso. Buksan nyo ang inyong puso at papasukin nyo siya, hayaan nyo pumasok siya. So, ginagamit po yung verse to quote, then, and also, ang point is, ang tanong is yung nawawalang context po dun sa verse na ginamit po natin. Kumbaga, merong missing context po dun sa ating pong binasa. Because dun po sa meaning po ng context nito, yung pag ina-analyze po natin yung main passage, the before and right after ito. So, si Jesus po is doing yung kanyang kinatawag na confrontation, kino-confront po niya dito is the Church of Laodicea. Okay? So, hinaharap po niya ito at kino-confront po niya yung Laodicean Church
So yung Laodicea is one of the 7 churches. So one of the 7 churches nung mga panahon na yun, and then in this context, this church is being lukewarm. Kumbaga itong church na ito ay maligamgam. Kumbaga, ang point is, this church is offering worship, but they don't do it from a worshiping heart. Kumbaga, sumasamba sila sa Diyos, pero wala sa kanilang mga puso. And also, Jesus said, Jesus want to spew them out of His mouth. Bago nais niya isuka. Okay? Yung church na ito, mula sa bibig ng ating Panginoon. So, this means that this church is full of tares among the wheat. Punong ng damo, yung simbahan, sa gitna ng mga trigo. And when Jesus is knocking on the door, He is knocking on the door of the church. Okay? Meaning, sinasabi ng Panginoong Hesus dito na gumising na kayo sa inyong mga pag-aasala. Okay? Wake up from your hypocrisy. Yun po yung sinasabi niya doon. Wake up from your lukewarmness. Gumising na kayo sa inyong pagiging maligamgam. So, hindi po ito yung sense of what we so-called evangelistic, okay, expression. Because Jesus is trying to wake them up from their church of the Laodicea. Mula saan? Sa kanilang mga mali, sa kanilang mga kasalanan, mga pagkukulang. So, yun po yung main context po doon. Yun po yung context po doon. Alright? So, that Jesus is confronting the church, Laodicea, with their sins. So, ganun po yun. Para gisingin yung Laodicean church sa kanilang pagkakamali. So, again, we need to know the context bago po natin ibasahin o i-express. Alright? So, kung gagamitin po yun as evangelistic expression, ay din out of context po tayo. So that's why this contextual analysis is very important para maintindihan po natin yung nasasakop niyang mga ideas, mga information. Okay, that's why hindi po ganun kadali yan. I mean, we need to consider everything before and after ng main text. We have to analyze it, we have to learn from it. Okay, we have to know the detail of it. Kailangan po nating tingnan yung mga factors na nakapaloob po doon. We have to know it, we have to learn from it. Bago po natin i-inform po yung iba, bago po natin sabihin yung main text na binabasa po natin. Alright? So we have to reflect what exactly the meaning of the text. Kaya importante po yun, yung contextual analysis. Alright, so then another example is from Jeremiah 29 verse 11. I will read the main text na ginagamit po madalas din natin. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Napakaganda nga, pakinggan. Tama po ba yung sinabi ng ating Panginoon? Napakaganda naman po kung isipin natin. Sabi niya, I know your plans that I have for you. Ito po yung sinasabi naman po. Okay, so alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo. I got these wonderful plans for you. Okay. Then, yung preacher, ganun din. Sinasabi niya rin po yung expression na yun sa Jeremiah 29:11. Just claim those wonderful plans, people. Okay, mga tao, tanggapin nyo, kunin nyo itong mga magandang plano ng Diyos. Okay. And then God will give you, sabi niya, will give you these wonderful plans in this future and this hope. Ang Diyos ang magbibigay ng magagandang planong ito at para sa iyong hinaharap, magkakaroon ka ng great future, great hope. Yan po yung ginagamit po ng mga preachers. This verse also used as an encouragement for God's people para patibayin po yung loob ng mga tao.
Na-assume po nila that God is going to bless them. Kahit po yung mga prosperity gospel preachers, ginagamit din po nila ito. Itong verse na ito. Sasabihin po nila, God's going to bless you with health and wealth. Prosperity gospel preacher po gumagamit po madalas nun. Pero ang tanong po ay, ano po ba talaga ang kahulugan ng verse po na binasa natin? Sa Jeremiah 29:11. Okay, so again, considering yung before, nung main text, kailangan po nating tingnan kung ano po bakit po niya sinabi yung text na ito, yung verse na ito ni Jeremiah. Dun sa Jeremiah 29:11. Alright, so historically, titingnan po natin yung historical context. Ano pong nangyari noong mga panahon na yon? So, yung nangyari po nung mga panahon na yon, ang ating pong Diyos ay nagsalita kay Prophet Jeremiah of course, sa Israel, para sa kanyang mga tao. Sapagkat yung mga Israelite, yung mga Jew, sila ay itinapon sa Babylonia. Okay? Kaya po niya dineclare yung words, na Jeremiah 29:11. So, it means, yung mga Jew, yung mga Israelites, since sila po itinapon sa Babylonia, ang Diyos po ay nangako para sa kanila. Ito po ay napakagandang pangako sa kanila. Through that verse, yung word na hopeful verse, okay? Hindi to negative na verse, ito po ay napaka-positive na verse. But then, what it's referring to, it's not that you could just claim healing and miracles for yourself. Hindi po ganoon, Hindi po natin pwedeng i-claim yung tayo po'y gumaling sa ating sakit o sa isang himala para sa ating sarili. Yun po'y pag tinignan natin, inanalyze po natin yung kabuuan po nung passage na binabasa po natin. Okay? So here, ang Diyos po natin, siya po yung magbibigay po talaga ng blessing, But then, in this particular moment, all right, we know that God is the one who blessing us in every kind of the way. Pero ang point po, hindi dun po sa verse na binasa po natin, hindi po yun yung pinupunto ng passage doon, Hindi po yun yung tinuturo ng passage na yun. Okay, nasasabihin, pag sinabi po natin that God will bless you in every kind of way. So, meaning, may na-miss po tayo dun sa context. So, the point of the passage is this. It is for the people of Israel, okay, to know that God is going to return from their exile. Yun po yun. Na ang Diyos po mismo ay siyang gagawa ng paraan para bumalik ang mga Israelita, yung mga Jew, wala sa kanilang pagkakatapon. Okay? So, that's the plan. Kaya po sinabi niya doon sa Jeremiah 29:11. Po yung sinabi niya po doon. For I know, sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ang mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y planong magdudulot sa inyo na kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Okay? Yun po yung declaration po ng ating Panginoon according to Jeremiah. Okay? Then also, it means that God is a God of promise, Kumbaga siya po yung nangako na ibabalik sila. Babalik ang mga Jew sa kanilang dating lugar. Yun po yung kanyang pangako. It means to say that God is still in charge. Siya po yung tagapagplano ng lahat regarding yung tinatawag na plan of redemption. Okay? Kumbaga dito nakita natin that God, He is still on the throne. Siya po ay nasa kanyang trono. Kahit ano pa mang mangyari sa mundong ito, kung ano mang mga pangyayaring maaring mangyari, sinasabi niya ng Diyos sa kanila na I have the hope and dream for you. Yun po yung sinasabi niya, and I will bring you back. At yun naman po talaga yung ginawa niya. Naalala niyo po yung noong 1948, marami pong nagbalikan ng mga Jew sa Israel at naging isang bansa po yung Israel. At ang isang bansa na bumoto
sa kanila para maging isang bansa ay walang iba kundi ang Pilipinas. Para po maitanghal na sila po isang bansa, maging isang nation of Israel. And also, some of the books in the Bible, kagaya ng books of Ezra and Nehemiah, ay nagsabi rin na ang mga Jew o mga Israelita ibabalik sa sarili nilang bayan. Okay? Like for example, sa Ezra chapter 1, verse 1. Noong unang panahon, noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persia, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, nang udyukan ni Yahweh si Cyrus na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito. Okay, ito po yung utos. Ito yung utos ni Emperador Cyrus sa verse 2 ng Persia. Ibinigay sa akin Yahweh ang Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian sa buong daigdig at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem sa Juda. Sa verse 3, kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling may tayo roon ng templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Sino man sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto, mga bagay na kakailanganin, mga hayop, gayon din ng mga kusang kaloob na handog para sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. So it means He fulfilled the promises He made to Israel. So yun po yung ginawa po ng ating Panginoon. So that's why we need to understand this passage within its textual context. Kumbaga, hindi po tayo again nakastick po dun lang sa verse. Pinabasa po natin, kailangan po natin basahin, alamin. Ano po yung mga naon ng mga information o mga verses, passages, ideas, concept na nakakonekta po dun sa main passage po natin pong sinishare. Okay? That's why yun nga po, para sa atin, halimbawa na nag-share, kailangan po nating aralin po yun, at basahin. Kumbaga, yung nangangaral, kailangan detalye niyang alamin, isa-isahin, at kailangan niyang tingnan talaga kung ano yung context, para hindi ma-out of context. Okay? So, ganun po yun. Kaya napaka-importante po nun. Alright? Kasi pag halimbawa, hindi niya kinonsider yung mga naunang mga ipinahayag before ng main passage is, alam niyo po na bumubuo po siya ng sarili niyang version ng truth. Okay? I mean, maaari po siyang mag-come up doon sa kanyang sariling version ng belief system. Kaya importante po i-connect po ano po yung naunang sinasabi. Okay? So, alam niyo po na, kumbaga, pagka ganun ay maaari pong makaligaw, makalayo dun sa katotohanan na ipinapahayag po mismo ng salita ng Diyos. Okay, so pagka ganun, kailangan na ilapit po natin at talagang dun tayo sa totoo. Alright, so ganun po yung kailangan po natin. Kumbaga, kailangan po nating i-allow na magsalita mismo yung text. Kumbaga, hayaan po natin na magsalita mismo ang Biblia para sa mga tao. Alright, hindi po tayo kailangan humiwalay dun sa mismong konteksto nito. Okay, so ganun po yun Kailangan po nating maintindihan, maunawaan yung eksaktong kahulugan ng sinabi ng sumulat o ng writer ng Bible. Like for example, kay Paul or even kay Peter o kahit sino po mga biblical authors. Kailangan po nating matiyak, masigurado kung ano talaga yung nais nilang ipahayon sa mga tao. Okay? Kaya yun po yung napakalaking dahilan kung bakit po natin kailangang alamin, pag-aralan ng contextual analysis.